Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa KBP, kapisanan ng mga broadcast sa Pilipinas, BBS DWLB, oras kunyan, igwara kita nin 32 minutos makalis and alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabosal daw po tabi kita kunyan kan Miyerkules asin pizza 19 na kita kan bulan kan Nobyembre 2025. Yaon dyan kay baran niya to sa Engineering Department si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Stephen Pabis, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, nag-aantabay kamo sa Papitik-Pitik lang, Pilipinas, marahay na aga. Bicolandia, good morning, asin marahay na aga man po sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Mga tugang, duman sa mga kababayan ta, kumusta? Pwede ka mo magpaabot kan sa ito pong mga pahayag kan sa ito pong mga komentaryo sa indong mga nasa sa buot sa mga issues kan na aldaw kabali na po sa indong mga greetings ipadarala nga. And syempre bago kita magpuon kan sa tuyong trabaho, mahagad kita ng bendisyon sa mahal na Diyos sa mga tugang para giyan kita kan sa tuyong mga trabaho ngunyan aldaw. Kaya uya po sa tuyang deliberate. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa satuyang daily bread ngunya na pagkaaga. Bueno, duman sa mga kababayan ta, preparar na po ka na sa indong pangutuan. Sa mga kababayan ta mga tugang na nag-aantabay ka na mga issues ngunya na aldaw. Kita po baga igwa kan mga ang mga tugang ta sige rarali sige dyan sa tinampo tangani pong ipahayag iniyo pong mga pinagasasabi nga mga nangyayari ngunyan mga kontrobersiya ngunyan digdi po sa laog ka na sa tuyang nasyon. Kabali na dyan mga tugang iniyo pong pinag-aapod na mga kickback, corruption, asin iniyo po mga ghost project sa mga flood control mga tugang. Diyan nga ni sa may lugar kan Garchuturina, gaba dyan, ito pong nasambit ng flood control. Itong siwol mga tugang nagaba durante kan makusog na paglamasa kan alon darapo kaniyo pong bagyong si Uwan. So nagaba to kadakol pa dyan sa may party kan San Jose igwaman dyan na flood control may proyekto man in infrastructure dyan po sa may lugar kan na Guwa sa Sangay nagkararapak nagkararaot grabe pong baha na binunga and nahiling na igwa po nin mga malasadong pakagibukan na proyekto. Kulang nin mga kabilya, aniba mayo nga ni dani na mga kabilya. Na kaya nagkagaraba sa lado nasyonal, iyo man yan, saro sa mga problema ngunyan. Iniyo pong mga malasadong mga proyekto, mga ghost project, para tapos mga kickback kan
nagkapira po mga tugang na mga nanginabang sana. Kabalin ni dyan na mga kontratista, igwaman ni na mga yaon po sa lado kan na gobyerno na mga involto sa DPWH, igwanin mga ilihidong mga opisyal na mga involto sa korupsyon o kickback para kuta na sa proyektong flood control tangani na malikayan ana pagkakaigwa ni na grabe nga baha. Kung magkaigwa man in paglangkaw kan tubig bakong grabe tanasasagang na kaniyo pong mga flood control project kuta na na napakaray si implementasyon ka na mga proyekto kung nasunod sana asin kung naipagibo sana day inisip itong personal na pakinabang para sa sainda itong mga kickback mga SOP kundi yan pinag-irisip kaniyo pong nagkapirang mga opisyalis kada gobyerno mga tugang kadakol sa tao ka na mga pangyayaring ini nakalampag ang tao na peritan anda mga kaymanwa niya to na magsagibo po lugod ka na mga rally tangani po na kalampagun man anda gobyerno mga tugang na dapat managot iniyo pong mga persona ining mga opisyal kana gobyerno mga private contractor na nanginabang digdi po sa kickback na ini kana mga flood control digdi po sa satuya nga lugar. Easy money mga tugang pag naging kontratista ka madali lang ang paglaog ka na kwarta sa kung arog ka ni ma-project ka ikan na mismong nakakuha ka na proyekto sa flood control isay mauna na mayo ni na proyekto sa parte mismo ka na flood control mga tugang tainot na inot kung nakuha mo yan sa puwera nga lugar ika nakakontrata pagdaiyang pinadeliveran pagdaiyang pinadeliveran ng mga materialis dayan trinabaho dahi man mauna ana mga kababayan ta na may proyekto may award nananggana sa bidding mga tugang dahi man mauna taday man nag-aararam ang mga kababayan ta taday man pinaaram maaraman lang yan kan mga kababayan ta kung may nagtatrabaho na and pagkatapos kan trabaho naraot dyan na nag-aarangal ana sa tuya pong mga kababayan pero nangyayari ang ghost project kung mayo nin delivery nin mga materialis mga tugang hayahay gustong sabihin salbado libre iniyo pong mga kontratista pati itong mga official kan gobyerno ilihido man uyaon sa parte kan da DPWH ta dahil mo nag-aararam ang mga kababayan ta kung may project mayo man ba yung na-i-deliver nin mayo man nin na-i-deliver mayo man nin nag-survey mayo man nin nag-tatrabaho kaya mayo sindang pagkaaram naaraman lang yan kan magputok ang mga barata mapadapit sa mga baha mga tugang and pag-inspeksyon kan presidente sa mga lugar na naaraman na mayo man palan ni mga proyekto pinagre-report na completed na alagad mayo man pala ni na-implementar na proyekto iyan mga tugang kaya easy money sa parte mismo ka na mga official na iniyo pong mga flood control project so napukawan ang tao na magpararally para agadon anibangani sa rally na pinagagigibo haros Violentina Violentina kung nagrarally igwa man yung mga nagrarally na peaceful digdi sanaga si rally digdi peaceful dahita aram ko na digdi pinapanginutan kaya ining maabot na rally sa 29 kana Nobyembre pinapanginutan ini kana nagkapira pong mga kapadian
si sa INC tapos na. So ini ang nag-initiate kani mga padi man mga tugang na tama na daa ikulong na si mga imbolto ta parte mismo na korupsyon na. So hilingon ta kung ano man ang mangyayari digdi po sa laog ka na siyudad Kanagata iniyo ana organizer ka na rally iyo po ana mga padi duman sa nabasa ta sa itinos sa tuya ni manager ana mga organizer duman iyo po ana kapadian. So hilingon ta kung paano man ano man na klase nin sistema an sindang gigibuhon ano tutugutan ninda na magtararaman ang mga politiko ta ang nakakaraot sa rally mga tugang maski sinasabi kan organizer na peaceful and rally pag nilaog na nin politiko urula na yan mayo na si politiko kung sawisaw na yan pag taram dyan sa atubangan kan mga tao pabida na yan na mga tugang urog na ang tinatarget kayan makakuha siya ni na simpatiya sa tao makakuha siya ni na suporta napapanahon nga ngunyan bibirahon ko nga mga anomalya digdi sa mga proyektong ini na nangyayari sa parte kan gobyerno sumadamay na ni na iba so pabida na iyan kaya siguro sa maabot na aldaw kan Sabado sa Pizza 29 duwang simana pa yan na mga tugang o sarong simana pa antis kan na rally dapat permi kitang nangangapudan na daitugutan kan mga organizer na magtaram an mga politiko daitugutan dahil naiiwasan kung minsan na unpeaceful rally nilalaog ka na mga politiko mga tugang dahil naiiwasan takadakol ba nag-iiba urog na ngunyan na grabe na kontrobersiya pag-abot po sa flood control pag-abot po sa anomalya mga tugang nagsasakay nagkapira nga mga grupo nagsasakay po mga politiko tangani sa nang makakuha ninda dakulang suporta sa parte ka na publiko. So makanus po iyan natutugutan ta pa mga politiko na magtaram. Ili nga ito nangyari narally ka na Iglesia ni Cristo itong kay Aimee Marcos ang Iglesia ni Cristo mga tugang daiman tut nilalauman kan Iglesia na araw kadto tataramo ni Aimee ginamit ni Aimee itong rally ka na Iglesia ni Cristo na pinakakuyan talaga objective ka na nasambit ng sikta sa saindang rally iyon na magkaigwasan na ni peaceful na rally and maipaabot sa naninda sa gobyerno mga namamati ninda pero mayo po kadtong kun ano pa nabubutasan na ibang pahayag na mangraraot ka ni na sarong persona mga tugang. So dahito pinaglalauman tulong aldaw pinagatalaan na rally kan nasabing sikta pero mga tugang tinapos tulos sa duwang aldaw dainin da maako na malalaog sinda kan arog po kaning mga politiko na mismong katuyuan mangraot ninda individual abo ninda kayan kaya nga niya si grupo dahil baga nagpapangaran si inot na mga rally ninda si inot na aldaw dahil ninda pinapangaranan ito mga inot ng pinagpangaranan mga tugang na mga kontratista mga senador, congressman mayo silang pinapangaranan dumanta abo ninda kadto gusto ninda hagadon lang na maging maray dalagan ka na sa tuyang gobyerno and imbestigaran na maray kung sisay si mga sangkot dapat managot kan sa indang mga kasalan so iyo man lang to si mga hagad ninda
O kung may mga araadlib pa, pero dahil sila nagpapangaran ni na mga politiko, nila uga mga tugang ni na politika, dahil maninda ang paguna ninda, okay sana. O ito pala na mangrarautan ni na persona. Kaya, imbis na tulong aldaw, duwang aldaw na sana. O sungunyan, digdi po sa satuya, gigibuon man, political rally o ba kung political rally man sa ko gigibon man rally mga tugang digdi sa katiwalian gigibon man digdi po sa laog kan Siyudad Canaga dyan pati sa may lugar kan Basilica Minore dyan po gigibon ang rally ninda tamahiwas bagayan ribo dyan ang pwedeng akomodaron kan ground kan Basilica digdi po sa laog kan sa tuyang lugar. So ngunyan pinapainutan ta na kung mapipili dahil mag-ako iaram taman pati iniyo po pati nga nagkapirang mga napangaranan kung hihilingon mo ini yung mga tugang ako bistado kumampati ini yung ibadigdi sinda mga tugang sana anagad ko to ninong dahil mag-rarautan nagkapira pating personalidad mga tugang na maiba sa rally aram na ada mga ini mga tugang kursunada ang administrasyon. Mga kritiko ini ka na administrasyon ang iba dyan. Na maiba sa partibismo kan rally. May saro nga ni ko duman na nahiling na pangaran ay numero 1 kritiko ini. Kadtong pagkarampanya na mga tugang harus nilalamuda mga Marcos mga tugang kaya ngunyan pa lang inahagad to na tanganing day magkaigwaning kariribukan dapat digdi po stick sa nakita duman sa issue daita na dahi na kita magraut dahi na kita adamay pa nin ibang persona kung nanagad ta maray pakarayon ang investigasyon managot si mga tao na dapat managot duman sana duman sana dahil na pag daramay pa lalong-lalo na mayo ni na pagkaaram so yan na pangapudan ta mga tugang sa mga rally-rally sa mga rally-rally ngunyan kadakol ang naghahapot mga tugang tanong nga yata mayong girong-girong ini yung si Mayor Mayor Lene Robredo mapadapit niya digdi sa issue kan korupsyon lalong-lalo na mga tugang dahil nag-iiba sa mga isinasagibong kilos sa protesta. So kadako lang naghahapot digdi po kay Mayor Lene Robredo. Ngunyan mga tugang sabi ni Mayor Lene Robredo nagtaram na si Mayor Lene Robredo duman sa mga kaputan kung taano taday siya nag-iiba dahil siya nakikisumaro sa mga rally. Ang sabi ni Mayor Lene Robredo mga tugang kung taano taday siya nag-iiba sa mga isinasagibong mga kilos sa protesta ang pananaw niya sa lado kan na politika ang nabasyan niya iyo po ang good governance sa mga tugang iyan ang nabasihan kaniyo po ni Lene Robredo. Ang sabi ni Lene Robredo maano man niya kuduman sa Manila kadakol ngayong mga problema digdi po sa partibismo kana sa tuyang lugar sa parte kan Siyudad Canaga na dapat na sa tuyang tawanan solusyon tama man talaga mga tugang kadakol na mga problema digdi po sa laog na Siyudad Canaga na dapat ariglaron tawanan solusyon kana sa tuyang lokal na gobyerno and
ang gustong ipailing ni Leni Robredo, kaya dahil siya nag-iiba sa mga rally, iyo po magkaigwa ni na marayray na paggugobyerno, good governance, digdi po sa laog ka na siyudad Canaga. Tapag maray nga sa imong paggugobyerno, sa imong liderato, maray, mayo ngayon yung mangyayaring korupsyon. So, iyan ang gusto niyang panindugan. Kaya, dahil siya, nag-iiba sa mga rally, kung araw kan ibang mga politiko, ata dahil mananggana, gustong magdagdagan nina, makakuha pa nin dagdag na suporta sa indata, malaban na naman sa otro eleksyon, mga tugang, sigian kupa-kupa, sigian kupa-kupa, pero kung hilingon mo, mayo manin na nagiginibo, imbis na pakarayunin da, ito pong sa inda mismong trabaho bilang mga opisyal, kung ano na mga dapat na tawanin atensyon, ang pinagpaparatawanan nina atensyon mga tugang, mag-iba sa mga rally. O arog baga ki Aimee. Si Aimee, mga tugang imbis na trabahon, magtabang sa pagsolusyon kan mga problema, kana sa tuyang nasyon, mga problema kadakol, katatapos pa lang bagyo, alagad mas iniinot pa kani, iyo na magpara-iba-iba sa mga rally. Iyo man na nagkapira nga mga politiko. So ginagamit ang pwersa, ang kaanggutan kan sa tuyang mga kababayan, mga tugang, and dyan, nag-iirimbinto po ni na manlain-lain na mga pahayag para sa mangraot, urog na salado po ka na administrasyon. Ngunyan, sabi po ni Mayor Leni Robredo, binasag niya na, sa iya mismong pagiging tuninong, pinasa na, sabi ni Leni Robredo, kaya day ko nag-iiba sa mga raling iyan, gusto kong patunayan na ako nagtatrabaho, asin gusto kong solusyonan na ang mga problema sa parte mismo ka na sa tuya pong lugar. Kadakol niyang dapat na asikasuhun. Dahil ba niya kinakaipon na magdumang ko sa Manila, tangani sa nga mag-iba-iba sa rally, o kunig nga digdi sa laog Canaga, maiba man niya kunig di sa parte ka na siyudad Canaga, pero dahil siya mataram. Maiba man, mapailing nin simpatiya, tasaro man siya sa nakukulugan kaniyong mga nangyayari digdi po sa satuyan lugar. So, good governance ang gustong ipailing ni Robredo, mga tugang. Kaya dahil siya iiba sa mga rally. Ako tubod ako kayan na dapat ariglaron na anong gabus. Ano man ta makiki salamuag kaduman, ano man ta magpapara taaram kaning kung ano-ano, naigwa na nga ini nag-iimbestigar. May nag-iimbestigaran na kana nasambit na nga mga anomalya, mga kickback na ini. At siyan na napasala ka pa. So, imbis na iduduman mo, resolveran mo na, magtrabaho ka na, digdi po sa laog ka na siyudad Canaga. Tanganing si mga problema, maariglar, matawanin solusyon. So, iyan na rason ni Leni Robredo kung kaya taday siya nag-iiba sa mga rally-rally. Dahil siya nag-iiba. May mga naghaharapot na mga tugang. Ano man yata, dahil ka po ngaya, nagbabali sa mga rally-rallying iyan. Si Leni baga, nakalaban ni President Marcos sa pagka-presidente. Pero ngunyan, nagsusuporta kan mga programa kan administrasyon ini yung si Leni Robredo. Dahil man sinasabi na si Leni Robredo nag-iba na, nagbali na sa partido ni President Bongbong Marcos. Kundi si Leni Robredo nahiling niya na maray ang mga programa na itinutulod kana administrasyon, kaya ini minasuporta. So dahil man minasabi na ako kaalyado mo na, minasuporta ako kana sa imong magagayon na mga programa, mga itinutulod na mga programa sa laog ka na sa imong administrasyon. Pero
magkaiba kita ng partido, magkalaban pa man giraray kita. Kaya lang nahihiling ko na mayo man dapat na mangyari, dahil man kinakaipuan magtuyaw, kana mga magagayo ng mga proyekto, imbis suportaran na sana. So iyan ang ginigibo ni Leni Robredo. Tangani na maaraman na dahil kita mga tugang nag-iimbento kana mga sitwasyon ini, mga baretang ini na baka nga paluwas na naman nga ninduyan. Bako mismo si Leni Robredo ang nagsasabi mga tugang. Bako mining paluwas. Mismong si Leni Robredo ang nagsasabi na dapat kadakol akong dapat nagibuhon. Takwanan atensyon imbis ken na mga maduman sa Metro Manila, makupa-kupa, taram-taram, mangraraot. Habo kayan ni Leni Robredo mga tugang. Ang gusto ni Leni, solusyonan ang mga problema na dapat tawanan solusyon. Uya si Leni Robredo mga tugang. Sa iyang mga pahayag na yan. Ngunyan, ang gabos, 100% ang focus ko sa NAGA. Pero di gusto sabihin na mga akong pakialam sa national issues. May kanya-kanya kaming roles na piniplay. Pero para sa kuya, kung mapahiling ko sa INDA na ang good governance nagtatranslate sa better services to the people, yan ang pinakamalay na contribution ko. Mayo man mangyayari magduman ako sa rally na maki-rebook man ako. Kadakol kitang ginigibulibig. Sa naga nga, kadakol lang kitang problema. Pero ang gusto kong ipahiling, na pagmaray ang pag-gubernar, malinig ang pag-gubernar, ang na-equate yan sa mas maray na serbisyo sa tao. Pag napahiling tayo, iyan ang contribution ta. Diba ang contribution ta sa nation building? Kaposible. Kamo niyan baga, ang paghiling na alas na sa nangaya corrupt, alas na lang maraot. Ang gusto tayo ipahiling na ang politika dapat pa ko yan maraot. Dahil ang politika, vehicle yan, to do good. So, yan ang gusto tang, yan ang pag-ambisyonan ko, na contribution ko, bako mag-attend ng rally. Digdi sa naga ako, digdi rally, mapali ako. Pero di ako mabiyahe paduman sa Manila para makirally. Riyan na mga tugang si Mayor Leni Robredo. Tama ba mga tugang? Kadakol na nga nga kita ninda problema, digdi lang nga nga sa Laogan Siyudad Canaga, kadakol na kita ninda problema, solusyonan tanaguna. Taan maray nga ang magiging contribution ko na nga dyan, iyo ang good governance, maray na trabaho, maray na paggugobyerno. So, imbis niyang magpara-kupa-kupa ako duman, magparatara, magparapangraot o kung ano, maduman sa Metro Manila, tamaibasan sa rally, ang oras ko, itatrabaho ko na digdi, kaipuan na marayan, so gusto niyang patunayan, and good governance, iyaon sa maray na pagpapadara, tatrabaho ka na gobyerno mga tugang. Iyo bagayan, iyo man yan ang pinaghigibo ni President Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos, kung hihilingon mo mga tugang, haros dahil nagkakasuway ang ideya sa Kuya Handa ni Mayor Leni Robredo, dahil nagkakarayuan sa indang mga ideya. Si President Bongbong Marcos, maski inuururagan na kana mga kalaban sa politika, nirurunot na, dinadamay pa ang pamilya, mga tugang dahil napaapekto sa mga issues na nangyayari, mga idinadaklag sa laog mismo kana sa iyang administrasyon, asin na maging sa laog mismo kana sa indang pamilya. Sige lang ang trabaho, mga tugang, so dahil nagpapaapekto sa mga issue na siya mismo, igwa na siyang ginibong lakdang na pinapaimbestigaran niya na. Itinataon niya na duman sa mga nag-iimbestigar kaniyo pong mga proyektong ini, ining mga anomaliyang ini, kung ano man ang kakaabtan ka na investigasyon. So dahil baga nagkikiaram, kaya baga maski
anong issue mga tugang pag-abot po sa party mismo ka na flood control. Laanggot lang ang presidente pag nagbibisita siya, pag nahihiling niya na mayo nino nga proyekto o kundi man ito nga mga proyekto na pinagpunduan ka na gobyerno dahil naman o kundi man nagkagaraba tulos. Ano po? Diyan na anggutan presidente. Pero sa investigasyon nadangog na nindo na ana presidente nakiaram. Dahil po pinapabayaan niya dyan. Iniyo po nga mga nag-iimbestigar. Si mga nag-iimbestigar, iyo mismo ang nagigibong lakdang kung dapat kasuhan o dai bako si Presidente Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos sa tao kan mga issue na nangyayaring unyan digdi po sa Pilipinas, sige sana ang trabaho. O pagkatapos kan na bagyo, utuduman sa sarong lugar, naglilibot, nagduduman sa parte mismo kan na Cebu, nagduduman sa Isabela, nagduduman maski sa iba pa nga mga lugar sa Leyte, sa Samar, nagduduman, nagdigdi sa parte kan Bicol, haros mayo nin paingalo. Anda presidente, nabiyahe pa lang duman sa sarong lugar, ngunya na aldaw sa aga, yaw na naman sa sarong lugar, tabibisitaw na naman. Ito pong mga kababayan niya to na nabiktima po kana mga kalamidad. Dahil nagpupundunin na trabaho. Apwera kaya anda mga tugang, nagtataunin solusyon. Nagtataunin na solusyon and digdi pinapadali na matawanan ni na atensyon an agrangay an problema kan sa tuyang mga kababayan. Pagabot po sa issue kan na mga korupsyon, digdi po an presidente iyan po tinatao na sa parte mismo kan ombudsman, tinatao na po mismo sa party kan mga tugang iniyo pong independent investigation na body, yaon na dyan, bahala na nga kamo dyan na mag-investigar. Ang Senado, pinapabayaan ba ganya? Nag-iimbestigar ang Senado, dahil man baga pinapapundo ang Senado. Ang Kongreso, iyo man, subako kay iyan ang trabaho kan presidente ana maga-imbestigar. So, ang trabaho kan na presidente, iyo po na solusyonan ang mga problema. Ana mga problema na kinakatuban ka na sa tuyang mga kababayan. Urog na, nakatatapos pa sa naan kalamidad, kadakol. Kaya baga sabi ni Robredo kung hilingon mo, ayusun ta nagunaan problema digdi sa laog kan siyudad Caraga bago kita magduman sa Manila magpakiiba kita sa rally. Kadakol na dapat ariglaron. Takon magpapadara ka, digdi po sa mga angat, kana iba, sige anda rally. Kung magpapadara ka dyan, mayo kang magiginibo. Apektado ana sa imong pagiro, pati ang mga constituentes apektado, ta si oras mo mga tugang nakukuana kana pagpara iba-iba mo, pagpara ikog-ikog mo digdi po sa mga rally, mga tugang. So pasalamat kita taan sa tuyang nga presidente, maski nga ni pinagdadaklag pinagbabatikos ni na manlain-lain kun ano-ano, kabali na dyan itong mga sa droga, nadadamay ang pamilya, nadaiman nga ni dapat idinadamay mga tugang, so sige pa ang trabaho, dahil apektado kan ng mga issue. Although may epekto man yan sa parte ka na presidente, pero ang problema pwedeng winawalat niya sa iyang harong, pwedeng pag-abot niya pagkatapos kanda trabaho niya sa tao o duman na papag-ulayan kana pamilya. Pero mga tugang, sa laog na, sa oras na nin pagpapaingalo ka na presidente. Siyempre, tao man lang yan, pag-abot kaya na dahil man na 24 oras na dapat magparatrabaho yan, kunali man yan sa hiling, alimbawa digdi po, nagdigdi sa may Bicol region, nagduman sa Tiwi, nakihalo-bilo sa mga tao, kinaulay
inaram si mga problema, si Danyos, dumampo sa party mismo kan na Tiwi, sa probinsya ka na Albay, o mabalik hapon na, o rogado naman ang presidente, mapaingalo naman yan duman sa arong ninda, duman na pinag-uulayan, kung ano, kung may kulog nin buot man siya, duman, pero da iniluluwas sa party mismo kan publiko, tabo niya na naaapektaran an sa iyang trabaho. So iyan ang mga maray na dapat mga leader. Arog kaning kay Robredo, iyo man, mga tugang, ano man nga mapaapektar kita kayan, kung iyo mo na lang ang pagpapraisipon, paano naman si trabaho mo digdi sa lokal, o paano naman itong nilalauman kan mga constituentes mo na mga ayuda, mga tabang, mga programa, di apektado mga tugang ta, yaong kaduman si gikan na ko yan, iyan po, sa imo man yan, ano si pakinabang kan mga constituentes, ano po, lalong-lalo na, si mga day nag-iiba sa rally, alagad, naghihimati sa naman. Igwanin mga tao na day po nag-iiba sa rally, naghihimati, naghihinanyog, pero, sinda po nakikiaram, kaya lang, daininda, nakikiaram sinda sa isyu, ta sinda nakukulugan man, pero daisinda po nagpapadara digdi sa mga apod na mag-rally na kita. May mga bagay po na digdi po mga tugang, nakikiaram ka sa mga isyu, pero dai mo pinagbibintilar sa tao. Siyempre maski si isay man, sa mga nangyayaring iningon yan, kung hihilingon mo, gabos po apektado. Mayo po digdinin tao sa Pilipinas na dahil apektado kaniyong korupsyon, flood control project, mga baha. Gabos apektado, para padyak puhon kita sa para padyak, o puhon kita sa para bagids, para padyak, driver ng jeep, negosyante, milyonaryo, may mga sadiring restaurant, kontratista, gabos apektado mga tugang, maski broadcaster apektado, lalong-lalo na iniyo pong pagkakaigwa kan issue sa flood control o kickback digdi po sa satuyang lugar mga tugang sa Pilipinas, iyo ang rason kung taano ta nagbulusok po ang ekonomiya kan nasyon, kung taano po ta na digdi po mga tugang buminagsak ang stock market, asin na apektado po ang piso. Ako unya to yan. Kaya gabos kita apektado digdi. Pero may mga paagi na dai po dapat magdyang ka pa sa tinamputanganing magkurahaw ka, mga tugang. Ano ba niya itong mga kababayan, igwamanin mga pinagigibong mga paagi, anday palang paggirong-girong, anday palang pag-iba, sa mga raling ini, arog kay Robredo, mayo na nin pakiaram, ay bako man, mas minamaray ninda, bilang sarong leader, mas iniingot ninda ang kapakanan kan sa iyang mga constituentes. Mas iniinot ninda na resolveran ang mga problema na kinakaatubang kan syudad Kinaga. So, dyan po day kamahinanakit, maghali ka digdi, ang mga taga-naga baga, ano nangyata, sige man nga ning duman, kadakol nga problema, maparaduman pa nga, baga nga tawanin solusyon, baga nga tawanin atensyon, ini yung problema digdi, kaya tama lang ni, nagtaram na po si Leni Robredo, mga tugang, kunta no da isiya, nag-iiba sa mga rally-rallying iyan, ninhuli ta gusto niyang ipailing an maray na paggugobyerno, good governance, and gusto niya na tawanan ng solusyon an mga problema digdi po sa Laog Kanaga. So sabi kay ni BG, good, so good, so bakong masugod ka partner na kung kuyan, so iwaga, kaya dapat lang siguro arugon man ini, ka nagkapirang mga opisyal nyato na sige po mga tugang an paipal, sige an paipal, tanganing makakuha sa nanin suporta
kan sa inda po na mga constituentes. Bueno, duman sa mga kababayan ta, good morning, maray na aga po, maray na aga kay Pastor, Pastor, maray na aga sa imo, ano, sabi ni Pastor, areglado, ano, pero duman sa mga kababayan ta, mga tugang, pinagtatawan tanin na atensyon ngunyan, niyo pong nagkapira pa nga mga problema digdi po sa satuyang lugar, ano, sa parte mismo ka na sa tuyang lugar. Digdi mga tugang, ilingon mo, digdi po sa tao ka na mga pangraraot, mga pahayag kaniyo po mga tugang ni Amy Marcos sa iyang tugang, daiman po nakakuanin na suporta si Amy Marcos nin majority mga tugang. Malangan ita angabos na mga partido mo niyan na kung nilingon mo partido politikal si mga kalaban daikal mga bakong kaalyado haros na digdi po nag-pledge ni na support nagpapaabot ni na suporta kay President Bongbong Marcos. Kumbaga, mga tugang mahayong epekto ito pong mga pigbubutasan na mga pahayag po kaniyo po ni Amy sa kakana mga kalaban sa batalya ka na politika taan na gusto ninda si mga kolor na itom iyo po ang maglaog sa parte ka na palasyo ka na Malacanang. Ang mga partido niya nagsusuporta po haros gabos na partido politikal nagsusuporta ng mga tugang digdi po kay President Bongbong Marcos, ano, so haros na itinutubudan si mga propaganda kana pangraraot sa parte mismo kana administrasyon. Saro na dyan ang pinakabagong nagpaabot ni na suporta NUP mga tugang. Ang sabi kan NUP, nagtutubod po ang national iniyo pong National Unity Party NUP na nagkakaigwa po mga tugang nin pagputik iniyong si dating iniyo pong si Congressman kan Ako Bicol Party List na si Eli Saldico. Si Saldico ano, na taga dyan sa Albay. Ang sabi kan National Unity Party NUP digdi po nagpuputik si Saldico sa mga aligasyon kani kasumpay sa pagsingit kan na 100 billion pesos na kantidad kan flood control project sa 2025 national budget mga tugang. Ano? Iyan na sabi kaniyo pong grupo kan NUP sarong partido politikal na may dakul na miyembro man, ano, dakul na majority duman po sa party kan na kongreso. So, ano ang sabi? In light of recent revelation emerging from the ongoing Senate investigation, the National Unity Party believe that the allegation made by Mr. Saldico are cast into serious doubt mga tugang. But simply, we believe Mr. Ko is lying. Sabi ka na NUP mga tugang, nagtutubod sinda na puro kaputikan ang mga sinasabi ni Saldico. Ano? Sabi ka na NUP, this grave allegation, if true, would constitute criminal conduct, yet the race entirely on Mr. Ko statement not made under oath and corroborated and made while he remains outside the country and beyond the reach of lawful inquiry is continue refusal to return
and submit to proper legal process raise legitimate question about motive and veracity. Sabi po yan kaniyo pong NUP, rather than the addressing his own role and the controversy, he has chosen to cast blame and others through sensationalized accusation. These claims emerged only after mounting pressure on Mr. Koo to account for the own action and only from the safety of a foreign jurisdiction for their undermining their credibility. The growing inconsistency and improbability of his accusation are steadily coming to light with the recent developments. Thus, unless Mr. Koo appears before the proper authorities, testifies under oath, and produces verifiable proof, his statement are not acceptable and cannot be regarded as truth. Sabi kan inyo GP, this obligation rests not merely upon him as a former legislator, but as a Filipino citizen who owes this duty to his countrymen and to the truth. It will be grave miscarriage of justice to pursue investigation based solely and unverified allegation made an individual who is himself under investigation by the ombudsman refuses to face legal scrutiny and whose accusation lack supporting evidence. Yan po mga tugang. So anong gustong sabihin kaniyo po mga tugang kaniyo po nga NUP. Ang sabi ka na NUP, nagtutubod ang National Unity Party NUP na digdi po nagbubutog. Nagbubutog partner, butugon. Iniyo po nga si Koo, mga tugang, nagtutubod, mga tugang and NUP, digdi po ki Saldi Kukan Ako Bicol na tagaduman sa Albay, sa mga aligasyon kani, kasumpay po kana pagsingit, kana 100 bilyones pesos na kantidad, kaniyo pong flood control project para po sa 2025 national budget. Duman po kaya mga tugang, sigun kiko, sinugo da siya ni President Ferdinand Marcos Jr. sa paagi po kana sinasabing kaidto sa budget secretary Amina Pangandaman na magsingit po kaniyo pong 100 bilyones pesos na kantidad kan proyekto sa 2025 national budget, asin ini po mga tugang gikan asin nakakuha ni naabuton nag-income nakakurap ning 25 billion na pesos. So digdi pigtutuyaw po kan NUP ana pagpapaluwas sa nin mga aligasyon niko imbes na digdi po tawanin atensyon ang mga akusasyon sa iya mga tugang. Nagpapaluwas nin mga aligasyon, mga impormasyon na sala
ining siko imbis na tutukan iniyo pong mga sahot laban sa iya. Kung totoo subuot ang sa iyang sinasabi, sabi kan NUP mga tugang na dai dapat magduwang isip, dai mag-alangan, dai magduwang isip ining siko na magpuli digdi po sa Pilipinas, asin ipresentaan sa iyang sadiri pati an sa iyang mga ebidensya, sabi kan NUP. So nangangapudan mo niyan ang NUP sa Independent Commission for Infrastructure ICI nabusisiyo na maray iniyo po nga mga aligasyon tanganing aramon kung igwanin mga ebidensya na makapagpapatutuo digdi po sa mga sinasabing sahot, mga balubagi, butog, kaambugan subuot ni Saldico, sabi kan NUP. Asin sigun sa NUP, liwat na tinatawan doon kan sa indang grupo kan NUP na nagdadanay na makusog, pusog, ana paninindugan ninda para po sa katotohanan, pagiging patas, asin integridad kan mga demokratikong institusyon na mga tugang. So iyan na pahayag kan nasambita pong grupo politikal iniyo pong NUP sa saindang mga patutsada sa subuot kaambugan, lying kaniyo po mga tugang ni Saldico. Asin na gusto lang da kaning isalbar an sa iya po nga sadiri. Kaya nagpapaluwas po nin mga kabutugan subuot na mga impormasyon na mga tugang. Nagsasabi kayo na sarong partido politikal. Iyo mismo ana nagsasabi mga tugang mapadapit po digdi sa mga akusasyon na ini. Ngunyan, mga tugang, iniyo pong saro pang partido nagpaluwas pa po. Maging CBCP, ang grupo kan simbahan na mga tugang, ang grupo kan simbahan sa tao po kan mga issue sa lado kan politika asin kontrobersiya sa flood control, mga tugang ining mga anomalya nililinaw po kana Catholic Bishop Conference of the Philippines mga tugang ang CBCP na daininda iniingkaminar, daininda tinutugutan mga tugang and daininda hinahagad na ki Presidente Bongbong Marcos na magbutas ini sa pwesto. Sabi ka na nagsasabi po kayo ang CBCP grupo kana mga kapadian na mga tugang digdi po sa Pilipinas. Grupo kan mga kapadian daininda pinagahagad ki Presidente Bongbong Marcos na magbutas ini sa iyang pwesto. Sabi yan mga tugang, digdi po mga tugang grupo kan CBCP, sinabi ni Father Jerome Sasilia, Executive Secretary kan CBCP na simbahan nakapokus sa rule of law asin accountability. Daininda mga tugang pig tutugutan para balangibog sa tuyang mga kababayan na pababaon sa pwesto si President Bongbong Marcos. Mayo sinda kaya digdi mga tugang hihilingon ta ang CBCP nagsabi partner na grupo ini iyon ni an organisasyon kanda mga kapadian sa intirong Pilipinas gabos na padi miyembro yan kanda CBCP. Ngunyan mga tugang grupo kan kapadian iyo ang nag-organize kan sinasabi po na rally sa maabot na Pitsa 29 digdi po sa Laog Canaga. Hilingon ta kung ano po ang magiging sistema, kung magiging peaceful ang rally o magiging digdi maaluanin politika
may makurahaw ninda resign niya president, hihilingon ta po yan. Ang nag-organize kaniya bistadong mga padi iniyo pong rally sa Sabado. Sa utro, bako ngunya napapaabuton 29 na mga tugang. So hilingon ta, pag may nagkuraho dyan, sa grupo ka na mga marali, digdi po mga tugang binabaliwala ka na mga organizer niya to, kan grupo kan mga kapadian ining paninindugan kan CBCP na nagsasabi na daininda pinagahagad na magbutas sa pwesto si President Bongbong Marcos. So hihilingon tayo dyan. Sabi ko nga ni, digdi sa mga nag-organisar kanasambita po nga rally para po sa Sabado, sa otro Sabado, nagigibon po digdi sa laog ka na syudad ka na naga, igwa dyan, ninbistadong kritikong maray. Nagkakandidato pa lang kanto si Bongbong, inuuragan na mga tugang, inuuragan na, nagpaparisa na talagang digdi po habo niya. Bistado yan na, iyaon dyan, kabali sa nag-organisar kan rally. So hihilingon tayan. Pag dyan po may nangyari, may nagkurahaw, so gustong sabihin, dahil ninda ginagalang. Iniyo pong pahayag ka na CBCP. Na mayo nin dapat magbutas, dahil ninda hinahagad na magbutas sa pwesto, iniyo pong si President Bongbong Marcos. So, nakaantabay man kita dyan. Nakaantabay kita, digdi po sa nasambit ng bagay. Ngunyan, saro pa po sa dakulang grupo, dakulang grupo mga tugang, ninda mga yaon po sa party kan politika. Nagpahayag pa po nin suporta, kay President Bongbong Marcos, yao na itong NUP, yao na kasudma, sinabi ta na si Rason kanda lakas CMD. Ang lakas CMD mga tugang, iyan ang pinakadakulang partido politikal sa Pilipinas. Ang mga miyembro kayan, si Gloria Macapagal Arroyo, dakol pa na mga presidente kadto, arog ki kuyan, arog ki Fidel Valdez Ramos, si Ramos iyo nagpatindog ka na lakas sa partido digdi po sa laog ka na Pilipinas. So iyan ang pinakadakulang partido politikal ngunyan digdi po sa Pilipinas. Ngunyan nagtaon na yan in suporta kay President Bongbong Marcos. NUP nagtaon na suporta. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa mga tugang sumalinaw, dahil sinda matugot, sinasabi ninda na dahil mag-resign si President Bongbong Marcos, dahil sinda makuraw na mag-resign si President Bongbong Marcos. So gustong sabihin, garo man lang sinabi ka na CBCP, kan simbahan katolika, na nasuporta sinda digdi po kay President Bongbong Marcos. Ngunyan, ang saro pa mga tugang na nagtao po ni na dakulang suporta kay President Bongbong Marcos, iyo ang Bisayan na black ka mga tugang. Nagpahayag na po nin suporta ang mga miyembro ka na Bisayan Black sa Kamara de Representantes kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iyan sa tao kan pangapudan na siya po ang magbutas sa pwesto. So sabi kan Bisayan da Black, ang suporta ninda yaon kay Presidente Bongbong Marcos na tanganing magdanay sa sayang pwesto. Asin ninda binabaliwala ninda ang pangapudan po mga tugang. Kan iba, tasadit na grupo man lang yan, nangangapudan, itong itim na grupo, nangangapudan po mga tugang na mag-resign na si President Bongbong Marcos. Kabali dyan sa itom na grupo, iyo po si Amy Marcos, na nangangapudan na mag-resign. Iyo mga partner, tugang, iyo nangangapudan na mag-resign, magpuli na da sa arong ninda. Sa ina narong ninda duman sa Ilocos Norte.
magpuli na da si Marcos, biro-biro mo man yan, dikit man lang yan na porsyento, dikit lang yan, kadikit lang sinda mga tugang. Kabali dyan, ang nanginginot dyan siyempre si Sara Duterte sa si Digong. Grupo man lang ni Digong, mga tugang, ta si Digong kaya kadakol, dahil sinda makapaniwala na pagkatapos mga tugang kan termino niya, kakasuhan siya asin makukulong. Kaya iyo man lang yan anday nagtutubod, iyo yan ang tataunin, iyo po yan ang nagagatong sa mga Pilipino. Ta gustong makatukaw sa Malacanang si Sara Duterte, mga tugang, indaman kung ano man ang iba niya itong mga tugang ng mga Pilipino. Ano man nagustuhan nindo kidigong, o ano man nagustuhan nindo sa mga Duterte, haputon mi daw kamo, tano na, ano man ang naginibukan mga Duterte digdi sa tuya, o digdi na lang sa partikan na Bicol, o digdi na lang sa Naga, digdi na lang sa Balatas, o ano man ang naginibukan mga Duterte, o sige daw, digdi daw kamo sa atubangan ko magtaram kung ano ang naginibukan na Duterte, digdi lang sa Naga, pinasakitan pa nga ni kan mga Duterte iniyo pong si Vice President Lini Robredo kan Vice President, iyo baga partner, pinasakitan baga na mga tugang, pig para maltrato pa, pig para maltrato pa kaniya ni Digong. Si Digong, mga tugang, grabe ang bunganga kayan, grabe ang bunganga kayan, ngunyan, gustong makabalik sa partikan Palasyo kan Malacanang, sige ang gatong sa satoy mga kababayan, ay day ko aram ko na ano man ang nakuha kaniyong mga Duterte ngini, kaniyo pong mga sinasabi niya to na mga suportador, kaniyo pong mga Duterte, hindi ta aram kung ano man ang naipailing sa inyong karahayan, ano man ang naidara, digdi na lang po sa partikan Bicol Region, o digdi na lang sa Balatas, mga tugang, digdi na lang sa Balatas, so ano ang naidarakan mga Duterte, digdi po sa satuyang lugar, mga tugang, yan ang mga Duterte iyo pa nagparaing kaminar sa partikan China, kaya sinasarakop kita, pig para suportaran kan mga Duterte ining mga inchik, ining China, kaya inaanab na kinukuha na ang teritoryo kan Pilipinas, mga tugang, sa panahon ni Duterte duman pa nagpuroon itong mga sugo-sugong iyan, iyo baga naglangkaba, iyan ang tandaan nindo, mga tugang, sumunyan, sinabi ka na grupo na target ka na pag-atake, target ka na pag-atake ka na nasambit ng mga grupo kan ituman. Ano ituman po? Sabi ko, yaon dyan Marcos, si Aimee, yaon dyan sa Sara Duterte, Digong, iyan mga ituman, Sabato, mga ituman yan na mga tugang. Dahil ko aram kung pati ang kaluluwa ninda ituman. Dahil ko lang aram. So, ang sabi ka na grupo ka na Visayan Black, mga tugang, the Visayan Black express its full support for President Bongbong Marcos and more importantly for the anti-corruption crusade he began. Good governance is not a participant project. It is a moral obligation. We stand with the President because we stand with every Filipino who deserves honesty, transparency, and accountability and public service. Sabi po yan kan Visayan na Black sa ipinaluwas nila mga pahayag. So sinasabi kan grupo, mga tugang, na target kan mga pag-aatake si President Bongbong Marcos na igwanin veto na rauton, ribukon sa naan gobyerno, asin digdi tawanin doon, asin digdi po mga tugang hilihis ang mga tunay na mga problema sa laog mismo kana sa tuyang nasyon. This attack followed the President unprecedented and uncompromising
campaign against corruption, a campaign that has opened inquiries, exposed systemic anomalies worth billion of pesos, and shaking long entrenched networks of influence and abuse. Sabi ka na Bisayan Black, daina po da mga tugang sinda nagngangalas. Daina makangalas-ngalas da na igwa po na pumalag sa ginibigibong pagkompronta kan presidente sa mahiwas na korupsyon digdi po sa Pilipinas. And so is the duty of those who profess to serve the people to stand firm, to stay focused, and to finish the work started by the President. So pinagiing kami narninda sa lado po kan Bisayan Black mga tugang ana sa indang mga pagiriba sa lado kan gobyerno, ana mga kapwa ninda mga Pilipino, kita mga Pilipino na ibasura and distraction as in political na propaganda mga tugang. Let us instead unite behind the reforms that strengthen our institution, restore the people trust, and deliver real chance. The fight against corruption is bigger than any individual, administration, or party, and it is a fight we must see through together. Sabi pa yan ka na grupo. So, maliwanag mga tugang, digdi po na gustong riribukon, kaniyo pong iba niya itong mga kababayan, kan sadit na puwersa sa nakan ituman, iniyo pong sa tuyang gobyerno. Ta gusto ninda, sindaan magtukaw, dyan sa palasyo kan Malacanang, anaton nga ni nindo, an eleksyon kung maurag ka mo. Iyo baga, pastor, halato nindo an eleksyon kung maurag ka mo, asin kung gusto pa sa indo an mga namamanwaan. Ano po? So, an pinakamaurag ka ni, tamay nag-iimbestigar, halaton an investigasyon, an resulta kan investigasyon, and an pinakamaurag ka ni, magtararabaho ka mo, ta mga iliido ka mo nga, mga official kan gobyerno, magtararabaho ka mo, ano po, bako na puro ka mo dada, dyan po, ang pagdada, itaw na nindo sa mga membros kan media, tatrabaho yan kan mga membros kan media, pero iyon sige ka mo nga dada, mayo na nagigidon. Ilihin mo si Sara Duterte mga tugang, mayo na nagiginibo, sige na sa nang tuyaw sa administrasyon, Vice President ka, ipailing mo, ano ang naginibo mong tabang tanganing resolveran ini mga problemang ini. So magtabang ka sa investigasyon. Kung puro dada, maayo man mga tuga, puro dada. Magtabang ka sa investigasyon tanganing makua, managot, anda dapat na managot. Iyan, anda gusto kang tao. Bako na, sa imo, pakusugunan sa imong sadiri sa paagi ka na mga pagtuyaw, makakuha ka nina sentimiento. Ginagamit mo ang issue para sa imong kapakanan, mga tugang. Bilang Vice Presidente, magtrabaho ka. Nag-iimbestigar ka, nagtatabang ka sa investigasyon. Bilang Vice Presidente, itong mga nangyari sa party ka na DepEd, ipaliwanag mo na. Ika, paliwanaga daw. Ang palasyo kan Malacanang nagpapaliwanag mga tugang sa mga issue. Ika, paliwanag mo daw itong mapadapita sa intelligence fund. Day baga, takot ka nga na magatubang sa party mismo kan na kongreso. Takot baga magatubang sa kongreso ini pong si Sara Duterte. Kaya, magtrabaho na lang, halaton ang investigasyon. Kung ano po ang investigasyon, ano ang resulta, pag may kinasuhan, duman na lang kita. Bako na makrear kita mga tugang, nin kariribukan, asin
makrear kita ning pag-aalsa sa parte mismo ka na gobyerno. Si Sara Duterte baga nagkikrear na mga tugang ni na pag-aalsa, nagkikrear na rin na laban na kontra sa parte mismo ka na administrasyon. Nasala yan, sala, ilido ka, official ka, pagkatapos ikan makrear, ikan mangangapudan sa tao na mag-alsa, sala po yan, dayan tinutugot kan sa tuyang konstitusyon. So dapat solusyon. Ano ang solusyon? Ano ang ginibo mo bilang Vice Presidente kana sa tuyang nasyon? Mayo man po baga mga tugang, mayo manin na nagiginibo. Sige lang ang dada, sige ang batikos sa lado kan administrasyon. Si binabatikos niya, dahil nagigirong, sige ang trabaho. Magtrabaho ka man. Ipamati mo sa parte kan publiko ang pagtatrabaho. Yan ang dapat kaniyo po kay Sara Duterte mga tugang. Iniyo pong grupo kan na mga Duterte, iniyo pong grupo kan mga itom. So dapat mga tugang digdi magdanay itong tama. Kung ano si tama, iyon dapat na mangyari digdi po sa satuyang lugar. O ano ang sabi ni Dilima? Ano ang sabi ni Dilima mga tugang ni Auntie Lilia Dilima, ni Laila Dilima, digdi po sa nangyayaring yan para po sa parte ka na administrasyon. Digdi baga sinasabi ni Dilima mga tugang na ngaya magtubod ka mo, natatakot mga tugang si Dilima sa mga nang riribok asin sa mga iri-istorya tanganing makalusot digdi po sa sa korupsyon. So nagpahayag po si House Deputy Minority Leader, ini nga ni Minority Leader ni sa mga namamanwaan, Liberal Party List Representative na si Laila Dilima sa publiko kasumpay kan mga nagpaparibok sa mga istorya kaniyo pong flood control anomaly tangani pong makadulag sana makalibre sana sa mga korupsyon na mga tugang. So anong sabi niya? Dapat managot ang gabos na sangkot, aram naman kung sisay ang guilty parties. So aram na mga tugang si Isay kundi digdi abutang magsabi, abutang manginot, abutang manginot mga tugang, inot na inot, dyan po igwanin investigasyon and mayo pa man nin natatawanin penalidad, nagpupuruunan pa sana and igwana nin mga kinakasuan, may mga kinakasuan na pero mayo pa nin desisyon ang korte, kaya digdi po day taman masasabi pa nga guilty, pero sa isip kan tao aram na kung sisay ang guilty, sa isip kan tao aram na kung isay ang guilty. Sabi po ni sabi po baga mga tugang ni ni dating senador asin na congresswoman si Laila Dilima, iningan tiyong kung ini palaban man ini, sabi niya guilty partners have the propensity to obstacle to obfuscate, mislead and confuse the truth seekers including the public just to evade accountability. Yes, they may have the truth, the whole truth, in his purest form of simply half trust of the facts, complete, full, or partial. But let us not be easily swayed, deluded, or manipulated to serve selfish or insidious agenda, unless
these whistleblowers and witnesses, even those coming from polluted sources, submit themselves to the regular, pura, and legal processes of accountability. Ano? So, liwat ipinagpapahayag digdi mga tugang ni Dilima na ana tulos-tulos na pagpasa kan prosopistong Independent Commission against infrastructure corruption, asin iba pa pong prosopisto tangani na masugpo na po ang korupsyon, mabungkal na ang political dynasty, asin magkaigwa kan pinag-aapod na electoral reforms. So sa tuyang pagbabantay, asin na pakikipagpartisipar sa marikas na investigasyon, asin na siguraduhon na mapanagot po ang kurakot, dapat na magdanay, asin dapat po na kita mismo mag-imbestigar, mag-adal, asin na maging alerto kitang mga namamanwaan. Urog na sa mga pangapudan, kaniyo pong mga pinag-aapod na mga kilos sa protesta, nagsusulong lang kan mga propaganda asin pang sadiring agenda. Ano? So, sabi po yan ni Senador o ni Congresswoman Laila De Lima, our devotion and the discord will serve no one but thus the corruption. Iniyo po mga tugang, sinasabi niya ang pagpapanagot sa mga kurakot na mga persona, iyo ang sandigan niya to ang katotohanan, asin panigan niya to ang saligang batas, na kung sain digdi po mga tugang na ilaban asin na komiter kan mga namamanwaan ng mga Pilipino. So maliwanag po baga mga tugang, ano po, kaya digdi po aram na niya to, duman sa mga kababayan niya to, di po basta-basta magpadaradara na digdi po sa mga pangapudan ng mga kun ano-ano, ano, so baka digdi po mga tugang, nakakatakot ini nga sabing ini, ano, nakakatakot ini po nga nangyayaring ini. Magi po nga si isipon mo si Dilima, Batikano yan na mga tugang, na Batikano po yan na abogado. Pinakulong yan ni Duterte si Dilima na mga tugang, na mayo ni magkakanigong sala. No? Si mga kuyan baga, mga akusasyon baga sa iya sa droga, mga tugang, pinag-dismiss gabos, ano? Pero ninulita iniyo po grabe an pagbatikos kani, ano, grabe po ang pagbatikos kani sa administrasyon kadto ni Duterte mga tugang. Ano po, pinakulong kan mga Duterte, ano, namayo manin kasalan. Sa pirang taon ining yaon sa kulungan na pastor, pirang taon ining yaon sa kulungan na mga tugang. Si Dilima, so day nakaibanan si pamilya, ano, naali aning gabos na diretso, si gabos na diretso niya, nahali, ninuli po kan sahot ni Duterte na mayo po ning katotohanan, ano, na si Dilima da mga tugang, iyo an drug lord, duman sa party mismo kan New Bilibid, kakutsabo daan mga drug lord, kung kaya naglalalaan na mga sinasabing droga, ano po, sa paghaloy-haloy kan investigasyon, nagluwas si katotohanan na mayo puro aligasyon sa naman, puro sa naman sawot kan mga Duterte. O iyan na mga tugang Bicolano yan, o kamo mga Bicolano, ano, taga-iriga ini, o kitang mga taga Camarines Sur, ano po, si tugang Tanamaray, maurag na legislador, maurag na senador, maurag na congressman, maurag na abogado, ipinakulong nin mayong sala kan mga Duterte. Iwaga, takon may sala iyan, dahil ni-dismiss kan korte, mga tugang, ana sa iya mismo nga kaso, dinismiss baga kan korte tamayo man po, nin katotohanan, puro sa nasahot, ano, an idinadaklag sa iya,
tangani sa nang digdi po mga tugang maging tuninong si De Lima dai magpara batikos sa administrasyon ni Duterte mga tugang maringe sa imo ipakulong. Iyan ana ginibo kan mga Duterte sa kababayan tang taga Camarines Sur. Ngunyan na mga tugang gusto pang magduman sa party kan Palasyo kan Malacanang. Ano ka? Sabi kan iba, ano ka ngaya? Siniswerte. Ayan na mga tugang. Kung gusto mo, di maglaban ka. Maglaban ka, laton mo eleksyon. Ano po? Pinakamaura kani labanan an isabat si Mayor Leni Robredo kanda syudad ka na naga kundi daiman haloy pa ang politika. Pasensya na mga tugang haloy pa ang politika dahil na pag-urulayan yan. Kaya lang digdi naririsa ana suksok naririsa ana suksok sa daralagan po kana investigasyon na mga tugang digdi po sa mga korupsyon na nangyayari sa laog kana sa tuyang nasyon urog na sa flood control project sinibapang mga EMPRA project nasangkot. Kaya tama si iba baga inaharagad baga kan inaharagad mga tugang kan ibang mga congressman na dapat niya maski mga sibilyan inaharagad na dapat niya puunan ang investigasyon kan korupsyon sa panahon kan administrasyon ni Duterte takadakol nga duman nin mga proyekto mga tugang na dai natapos duman niya puunan ang investigasyon kaya lang mas mainit dai naguna pinaga-ihiro ang sinugo lang ni President Bongbong Marcos sa laog lang kan sa iyang administrasyon. Sa laog kan sa iyang administrasyon na mga tugang kung saan siya nagpuon, anong taon siya nagpuon. Takon na iniyo po mga tugang ang iniisip lang kanini President Bongbong Marcos ang sa diri niya, ang ikakaray niya, papaimbestigaran niya talaga si panahon pa ni Duterte, si panahon pa ni Duterte kundi dai an inisip ka na presidente digdi sa administrasyon ko tadigdi ko nabukasan ining mga isyong ini so aramon ta imbestigaran ta kaya nagpuon sa 2023 kung saan nagtukaw si President Bongbong Marcos mga tugang bilang presidente kana Pilipinas. Hoy, inabot na kaya kami ni na oras ni na pamamaaram digdi po sa laog kan programa mga tugang duman sa mga kababayan ta inabot na naman kita ni na oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan programa. Good morning, maray na aga sa tuyang mga parantabay. Kumusta ka mo? Ano ang pinagigibo nindo? Maray na aga. Sa Saindo ka boss. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga impormasyon niya dyan sa Engineering Department. Nakaibanan to dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Tepen Pabis, mga tugang, salamat sa Saindo pong pagantabay sa programang Papitik-Pitik Lang. And bago kita magpaaram, uya po an sa tuyang Daily Bread. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng unang Pedro 3:18. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Salamat man sa pagantabay na matapos taan sa tuyang trabaho mo niya daw. Salamat po. Bueno, mga tugang, salamat sa mga parantabay kan Papitik-Pitik Lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos po kan sa inyo pong pagantabay. Mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado.
Papitik-pitik lang sa BBS. BBS FM.